Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Paglabas ni Dea sa pinapasukang forwarding company ay nagulat siya dahil nasa labas ng pinto niyon si Kenito. Medyo nagtaka siya na makita ito roon. "Anong ginagawa mo rito?" usisa niya. Ngumiti ito. Ang ngiti nito ay tulad noon na para napakasaya nito. "Hinihintay ka?" Sumikto na naman ang puso niya sa ngiti nito. "Bakit?" aniya. Pinakunot niya kanyang noo. Kahit ang gusto niyang gawin ay ngitian niya ito na matamis. Bakit ba tuwing makikita niya ito ay hindi niya maalala ang ginawa niyang paghalik dito? Nakakaramdam pa rin siya ng pagkahiya, ngunit kailangan niya magpatay mali siya. "Diba? Sabi ko sa text ko sa iyo, ititreat kita." Mahigit 1 linggo na nito na i-text iyon sa kanya. Ngayon lang ito nakipagkita. "1 oras lang akong libre, biklase pa ako." "Hindi ka malalate, I promise." "Bakit ngayon? Wala naman okasyon ah." Ngumiti lang ito at bahagyang tumango. Pagkatapos ay iginiya siya nito sa isang itim na Fortuner. "Teka, kaninong sasakyan to?" "Sa akin." Muntik nang mamilog ang mga mata niya. Bago, ipinagbukas siya nito ng pinto upang makasakay siya. "Hindi, mahigit 3 taon na ito. Hindi ko lang madala sa inyo dati kasi wala pang garahe roon noon." "So, big time ka na pala." Ginaanan niya ang pagsasabi para hindi maging patuya. Ganoon nga yata ang andar ng defense mechanism ng isang taong na-reject. Manuya, magpatay mali siya, sumimangot, magpakatapang at mambaliwala. Hindi naman, ito ang unang pundar ko mula sa mga kinita ko. Yung motor ko kasi, regalo sa akin ni Papa. Tumango lang siya at hindi na umimik. Wala pa yatang 3 minuto na iparada nito ang sasakyan sa isang coffee shop. Inalalayan siya nitong bumaba ng sasakyan at iginiya papasok sa coffee shop. Pumuesto sila sa isang pandalawahang mesa. Muffins at latte ang in-order ni Kenito para sa kanya. Yung muffins na walang cheese, pahabol pa nito sa waitress. Muntik na siyang mapangiti. Naalala pa rin pala nito na hindi niya gusto ang mga pagkaing may keso. "Suot mo pa rin ang bracelet?" Anito. "Bagay sa wrist mo." Tinignan niyang suot na bracelet. Hindi niya hinhubad iyon saan man siya magpunta. Malapit na mag2 taon iyon. Ang matibay na alaala ng paniniwala niya noon na may gusto rin ito sa kanya. But I was greatly mistaken. Nagkibit balikat siya. Isinilbi ng order nila at tahimik silang kumain. Pagkatapos ay tinignan niya ang oras. 20 minuto na lang at magsisimula ng klase niya. "I'm sorry, Dea." Napatingin siya kay Kenito. "Bakit ka nagsasorry?" Sa pagiging duwag ko, kumunot ang noon niya. "Ano bang sinasabi ng isang ito?" "Wala akong lakas ng loob noon kasi..." Bumuntong hininga ito. "Hindi pa lang kasi panahon, Dea." "Enough of your vague statements." Naiinis na naman siya. Hindi niya itinago iyon sa pagtatanong niya rito. "Ano bang sinasabi mo, Rian? Linawin mo nga. Hindi ako manghuhula." Sukat doon ay bigla nitong kinuha ang isang kamay niya at hinalikan ang likod ng kanyang palad. "Maghihintay ako sa iyo, Dea. Maghihintay ako hanggang dumating na ang panahon na kaya na nating harapin ng kahit sinong tututol sa kung anong mayroon tayo." Antok na antok pa si Dea pero makulit ang ringing tone ng cellphone niya. Tinignan niya ang oras sa table clock. Wala pang 5:00 ng umaga. Sino ba itong kiaga-aga? Natanggal ang antok niya nang makita ang pangalan ng Kuya John Lloyd niya sa munting screen. "Hello, Kuya?" "Dea, ano bang gusto mong pasalubong?" Napangiti siya. "Wow, ang ganda naman ng tanong na yan. Kaya nga sabihin mo na." "Iisipin ko pa. Bakit ba bigla-bigla nagtatanong ka ng gusto kong pasalubong? As if naman uuwi ka para madala yun." "Uuwi nga ako." "Ha? Bakit? May problema ba?" "Humingi ako ng bakasyon. Pinayagan naman nila ako."
'Di ba 5 months pa dapat bago ka magbakasyon? Break na kami ng girlfriend ko, Dea. Napangiwi siya. Ang akala pa naman niya ay magsasettle na ang kuya niya sa girlfriend nito sa Canada. Nagbabalak na nga magpakasal ang mga ito. Bakit naman? Ano ba nangyari? Hindi na ito nag-elaborate pa. Inulit lang nito ang pagtatanong kung ano naisip niya na gusto niyang pasalubong. Nag-isip siya, saka sumagot. It was not nice to start with the day with the bad news. Mabigat ang kalooban na kumilos na siya upang maghanda sa pagpasok sa trabaho. Naaawa siya sa kapatid niya. Hindi nito deserved ang dalawang magkasunod na pagkabigo sa pag-ibig. Ayaw niya madepress ito, lalo pat nag-iisa lang ito sa Canada. Mabuti sana kung kasama silang pamilya nito. Nasundan pa ang pangit na balitang iyon ng isa. Nag-offer ng deal ang management na kumpanyang pinapasukan ng papa niya. Ang deal na iyon ay tungkol sa voluntary retrenchment. Mapapaaga tuloy ang pagre-retiro ng kanyang papa. Mawawala na ito ng trabaho ngayong kailangan nila ngayon ang dagdag na financial support dahil nasa huling taon na siya sa kolehiyo. Ang ikatlong kamalasan niya sa araw na iyon ay na nagpiprint na siya ng school report ay susumita niya para sa susunod na araw. Bigla na ubusan ng ink ang printer niya. Asar na kinuha niya ang kanyang wallet at saka nagtungo sa silid ng kanyang mga magulang. Naabutan niya hinihilot ng mama niya ang paa ng papa niya. Oh, Dea, bakit? Ma, magpapadrive sana ko kay papa sa Ink Master. Naubusan ng ink ang printer ko eh. Kailangan ko na ma-print ang report ko. Bukas ng submission nun. Mag-taxi ka na lang, Dea. Wika ng papa niya. Napanguso siya. Umuulan pa naman. Tinatamad siyang lumabas sa kalsada at mababasa ang kanyang mga paa. Sundin mo ng papa mo. Nakita mo na nga ang nirarayumang paa. Pipilitin mo pang mag-drive. I swear, kapag natapos kong SEM na to, mag-aaral ako mag-drive kahit hindi niyo ako payagan. Bakit hindi ka namin papayagan? Basta ba hindi ka hihingi sa akin ng pambayad sa driving lessons mo? Kung hindi niyo ako bibigyan, hihingi naman ako kay kuya. Huwag ka nang dumaldal dyan. Lumakad ka na at malapit na tayo maghapunan. Anang papa niya. Nainis na lumabas siya ng silid ng mga ito. Pinalitan niya ng pantalon na shorts na suot niya. Nasa ibaba na siya ng bahay nang maalala niya na iwan niya sa silid ang kanyang cellphone. Nang dalawang isip siyang kunin iyon dahil lumakas pang lalo ang ulan. Baka abutin pa siya ng baha sa daan kung hindi siya magmamadali. Nakasakay naman agad siya ng taxi. Malapit na magsara ang Ink Master na makarating siya roon. Pagkabili niya ng ink, wala na siyang inaksayang sandali. Nag-abang ulit siya ng masasakyan pag uwi. Kaya lang, bihira na mga dumaraang taxi ng mga oras na iyon. Yung ba namang dumaraan ay mayroon ng sakay. Sising-sisi siya kung bakit hindi pa niya nahintay ang sinakyan niya kanina. Natatense na siya dahil 20 minuto na siya nag-aabang ngunit hindi pa rin siya nakakasakay. Punuan din pati mga jeepney at papalakas pang ulan. Dea, napalingon siya sa tumawag sa kanya. Si Kenito iyon. Nakasuot ito ng jacket, shorts at rubber sandals. Anong ginagawa mo rito? Magkasabay na tanong nila sa isa't isa. Kapwa sila natawa. Kumabog ang kanyang dibdib. Bakit ba lately, lagi na lang siyang kinakabahan tuwing magkakaharap sila ng lalaking ito? Sumanyas itong mauna na siya magsalita. Sinabi niya rito ang kanyang predicament. Ikaw, bakit ka nandito? Kapag kuwan ay tanong niya. Galing ako sa talyer doon. Itinuro nito ang pinanggalingan. Ipinagagawa kong sasakyan ko. May gumitkit sa akin kanina. Ayun, na-UP ang fender. Sana pala ay nag-text ka na lang sa akin kanina para ako na lang bumilit maghatid sa inyo ng ink na kailangan mo. Mga abala pa ba naman ako? Maano naman? Gusto ka namang magpaabala sa'yo. Naglis siya ng tingin sa mga mata nito nakatitig sa kanya ng walang puknat. Panay pa rin nakabog ang dibdib niya. Sa tingin ko, baha na sa banda roon, kaya wala nang dumara ang taxi at mabababang sasakyan dito. Wala tayong ibang opsyon kundi magpalipas muna ng oras habang mataas pa ang tubig. Naglakad na sila nito. Na makita nito nag-aalangan siyang lumuson sa tubig baha, inagayait nang pumasok na lang sila sa isang restaurant na nadaanan nila. Pwede bang manghiram sandali ng cellphone mo? Aniya rito na maka-order na sila. Itatawag ko lang sa amin na na-stranded ako sa baha kaya hindi pa ako makakauwi. Baka kasi nag-aalala na sa akin sina mama. Sorry, hindi ko nadala ang cellphone ko. Niiwan ko yata roon sa hinubad kong pantalon kanina.
Pero baka dito sa restaurant, meron silang phone. Makitawag na lang tayo mamaya. Okay, kumain na nga sila. Kung ano-ano mga napag-usapan nila habang kumakain. Gusto sana niyan dumako ang usapan tungkol sa huli nilang pagkikita. Hindi nga lang niya alam kung paano igagawi roon ang pag-uusap nila. Si Kenito naman ay tila umiiwas na mabanggit ang tungkol doon. Sina Mia at Jelay, paano mo sila naging kakilala? Naisip niya itanong dito. Schoolmate ko si Mia sa Kawit noon. 4th year high school ako at 1st year naman siya. Si Jelay naman, later ko lang nakilala. Kasama siya ni Mia sa isang event sa munisipyo at doon kami nagkakwentuhan. Na magkatrabaho si Mia dito sa Maynila, nagtanong siya sa akin kung may alam akong apartment na pwede nilang upahan. Kaya nirecommend ko yung sa inyo. I see. Tumangutang sabi niya. Pakiramdam niya, marami itong iniwan sa buong kwento. Posible mag-anyo ang dalawa. O dati nagkaroon ng relasyon ng mga ito. O baka ngayon pala nade-develop ang mga ito sa isa't isa. Kaya nga hindi niya lubos sa mapaniwalaan ang mga sinabi sa kanya ni Kenito na hihintayin siya nito. Kung totoo man iyon, siguro ay magpapatuloy muna kung ano-ano mang mayroon ito at si Mia. Nagkakamali ka ng iniisip. Napaangat siya ng tingin dito. May sinabi ba ito na hindi lang niya narinig? Ano ba sa tingin mong iniisip ko? Dea, magkaibigan lang talaga kami ni Mia. Wala kaming relasyon. Marunong ba bumasa ang isip ng tao ng lalaking ito? Ano't ano man, masaya siyang malaman na wala itong romantic involvement kay Mia. Kayo ng lalaki nagkatid sa inyo noong 18th birthday mo. Magkaano-ano kayo? Ang unggoy na to? Gusto pa yata magselos kay JV? Imposible namang hindi niya alam na sa kanya ako patay na patay. Suitor ko siya, sagot niya. Hindi niya naiwasan lang kapal na pagmamalaking himig niya. Sasagutin mo ba siya? Ako na lang ang dapat makaalam kung sasagutin ko man siya. Gusto niyang dagdagan ang insecurity nito, kaya yun ang isinagot niya. Mukha namang epektibo dahil parang hirap na bumuntong hininga ito. May gusto kong sabihin sa'yo. Matagal na. Kaya lang, maraming factors dapat i-consider. Bata ka pa at... Yeah, right. Huwag ka na magsalita tungkol doon kung ganoon. Nakakasawa na maghintay. Ngaling-ngaling sabihin niya. Matagal na ito nagpapahaging sa kanya. Matagal na nagpapahiwatig na may gusto rin ito sa kanya. Ngunit nakakapagduda na. Ilang taon pa bang dapat hintayin para makapagtapat man lang ito? Nakukornihan na siya sa pagdadali nito. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng restaurant. Lalo naging malakas ang patak ng ulan. Nakikisimpat siya rin yata iyon sa kanya. You're not hearing me right. Nakapag-isip-isip na ako. Mas importante pa rin na masabi ko sa iyo. Tinignan ulit niya ito. Parang matter of life and death na ekspresyon na kamarka sa anyo nito. I am much older than you are. And we will definitely disagree on many things. I may not be the perfect man for you. But I am 100% convinced that I'm your Mr. Right. I love you. Dea was stunned. Matagal nang hinintay ang pagtatapat ni Kenito. Ang akala nga niya ay hindi na mangyayari iyon. Ngayon nasabi na ni Rito sa wakas, hindi pa rin siya makapaniwala. Dapat ay matagal ko na ipinagtapat sa iyong feelings ko. Natakot lang naman ako na tutulan ako ng mga magulang mo. Kasi ngayon napakalaki na agwat ng mga edad natin. At hindi ka pa tapos sa pag-aaral mo. Isa pa, ibang babae rin ang gusto ng mama ko para sa akin. Kung hindi ko pinigilan ang sarili ko noon, baka mawalang concentration mo sa pag-aaral. At baka hindi ko magawang mapalayo pa sa iyo. I know myself, Dea. Noon nga lang hinalikan mo ko, nagulo ng mundo ko. Nagbaba siya ng tingin sa binanggit nito. Kahit nagtapat na ito sa kanya, nahihiya pa rin siya sa ginawa niya rito. Sobrang lakas ng urge sa akin na magtapat na sa iyo. Magkaalaman na, iyon ang sabi ko sa sarili ko. Kaya lang, alam kong masasira ang plano ng mga magulang mo sa iyo kapag hindi ko pinigilan ang sarili ko at itinanan kita. Napabalik ang tingin niya rito. Ngumiti ito. Na-curious ka lang noon. Pero para sa akin, tinetreasure kong ginawa mong yun. Ikinumpas niya kanyang kamay sa mukha nito. Ano ka ba? Napapahiya na ako. Hinuli nito ang kamay na ikinumpas niya. Tumitig ito sa kanyang mga mata. Tell me, Dea, tama bang pakiramdam ko na hindi lang curiosity ang dahilan kaya mo ginawa yun? Mahal mo rin ba ako? Itinago niya ang kanyang mukha sa paningin nito. Ano ka ba? Change topic na nga tayo. Naaasiwa na.
Natigil siya sa pagsasalita nang maramdaman niya yung dumampi ang mga labi nito sa likod ng kanyang palad. Gosh! Kung pwede lang ilagay sa bote ang kilig. Salamat naman mga ka-felisidad at wala nang paligoy-ligoy na nagtapat si Kinito ng damdamin sa dalaga. Ang tanong, magpapakipot pa ba si Dea? Ganoong matagal na niyang mahal ang binata? Kaya naman, abangan!